Serafina's POV. Where else? Paos nitong usal sa leg ko. Napapanunok ako at nahihilo sa ginagawa nito sa akin. Natutulilo ako sa totoo lang. Sasabihin ko ba na hinawakan din ng lalaking yon ang legs na malapit sa pagkababae ko? Ang takot na nararamdaman ko kanina na palitan ng kakaibang pakiramdam ngayon dahil sa kanya, dahil kay Vile. Napapikit ako na nakasandal na ang ulo niya sa balikat ko na parang niyayakap niya ako. Wala na, Vile, sagot ko. Hindi ko alam anong dapat gawin. Yayakap ba o hayaan na lang siya? Really? Mahina akong sagot at sa pagsagot ko na yon ay siyang pag-alis ng yakap niya sa akin na parang ayoko pa nga na ikinapula ng buong mukha ko. Let's go home. Anito na ikinatango ko at nagpahila na lang sa kanya. Hawak na niya ang kamay ko habang ako nakatingin lang sa likod nito. Habang unti-unti ko siyang nakilala, gumagaan ang loob ko sa kanya. Napahawak ako sa labi at nanginginig ang mga kamay ko dahil sa naalala kani-kanina lamang. Nangyari ba talaga yun? Hinalikan ba talaga niya ako? Gusto kong sampalin ang sarili ko at baka imahinasyon ko lamang. Napapangiwi ako ngayon sa mga sigawan ng mga estudyante sa covered court. May event kasi sa school, may mga pageant, at nakaupo ako ngayon sa kaliwang bahagi ng covered court, katabi ng mga kaklase ko. Natawa na rin ako dahil may mga comedy na lang ginagawa sa harapan ng stage. Naramdaman ko na nag-vibrate ang cellphone ko na nasa kamay, kaya tiningnan ko yon. Isang unknown number at photo of Wade. Tingnan nyo na lang sa comment, nandoon si Wade. We're coming. Vile. Basa ko sa text na kinalaki ng mga mata ko. Kinuha niya si Vile sa school nito. Bakit? Bakit niya rin ako pupuntahan? Baka gusto lang ni Wade na puntahan ako. Tama. Walang ibang dahilan. Napatingin ako sa relo ko at malapit nang mag-alas 5. Kaya tumayo na ako at mabilis nalisan ng covered court na marami pa ring mga estudyante. Open naman ang gate pero kinuha ko muna ang bag ko sa room at lumabas na. Sakto kasi paglabas ko alas 5 na. Naghihintay na lang ako sa waiting shed. Habang naghihintay ako, napapahagat ako ng labi dahil hindi talaga mawala sa isipan ko yung halik na ginawa ni Vile sa akin. Hindi na siguro talaga iyon mawawala. Nakatatak na parang nakatattoo na nga eh. First time kong mahalikan. First time dahil wala akong muwang na mga oras na may nangyari sa amin dahil nga sa lalasing kami pareho. May nakita akong kotse na paparating na kulay dark red Ferrari. Kilala kong kotseng yun. Napakapit ako na maigi sa shoulder bag ko dahil nakikita ko na naman si Vile. Makikita ko naman ang lalaking nagpapalito sa akin. Yung galit ko parang nawala na lang parang bula dahil ginamparan nito ang pagiging ama sa anak namin. Oo, anak namin. Mas mabuti na riyon. Kahit ganon maranasan ni Wade na makasama ang totoo nitong ama. Kahit sa anak ko na lang, maayos na ako. Tumigil ang kotse sa gilid ko at bumukas ang bintana nun. Nakita ko ang mukha ni Vile na as usual malamig at poker face pa rin ang tingin. Mommy! Usal ng anak ko sa loob na masayang nakangiti sa akin. Napangiti ako dahil nakikita kong saya ng anak ko. Good boy lang ba ang baby ko? Malambing kong usal sa anak ko. Nasa backseat lang kasi ito at may hawak na phone. Yup, sagot nito. Napatingin naman ako kay Vile na nakatitig na rin sa akin na ikinatak ako. Napatingin to sa labi ko na ikinaloko at ikinaiwas ng tingin. Naalala ko na naman yung nangyari kagabi. Parang may humawak sa puso ko na parang sa parang nahihirapan akong makahinga dahil lang sa presensya ng lalaking kaharap ko. Get in, Serafina. Anito sa barito ng boses. Sige. Sagot ko at mabilis na lumipat sa kabila. Bubuksan ko sana ngunit bumukas nang yun bigla na parang advance talaga. Pumasok na rin ako at umupo. Mommy, perfect ako sa exam. Wow, very good naman. Of course, I'm smart. Mayabang na wika ng anak ko na ikinatawa ko dahil ang cute niya magyabang. Pretty, usal ni Vile. Isang salita lang yun pero namulagad ako. Hindi ko alam kung ano isasagot dun pero nakita ko pang pag-smirk nito na parang natutuwa dahil madali akong utuin. Sa buong biyahe, hindi gaanong kaingay. Nakatulog na kasi si Wade sa backseat habang tahimik lang kami ni Vile. Ayoko mag-ingay, ayokong mag-usap muna. Nahihiya ako sa nangyari sa amin kagabi. Nag-iisip na nga ako kung anong sasabihin kapag nakarating kami sa kondo eh.
At dumating man lang kami nang yun lamang ang nasa isipan ko. Thank you, Vile. Lalabas na sana ako para kunin si Wade pero narinig ko ang pagtawag nito sa pangalan ko. For what happened yesterday? Kalimutan mo na yun, Vile. Mabilis kong sagot dahil nanlalamig na ako. Bakit kasi inopen pa niya? What? Anito na parang hindi nagustuhan yung sinabi ko. Ang sabi ko, kalimutan na natin yon. Alam kong hindi mo naman sinasadya yun eh. Sagot ko at gusto kong batukan ng sarili dahil parang ang bobo naman ang sinabi ko. Napadila ito sa ibabang bahagi ng labi nito at nakita ko pa ang pagkakat nito sa labi dahilan ng pagpula nito na ikinaiwas ko na naman ang tingin. Bakit ba lahat na lang sa kanya napapansin ko? Napabuntong hininga ito at nakita ko pa ang pag-flex ng muscle nito sa panga. As what I've said, what happened yesterday, I will not say sorry. Malamig nitong usal. Nagtataka ako napatingin sa mga mata nito at kinaiwas ko na naman. Hindi ko kaya talagang makipagtitigan sa kanya. Forget it? Okay, let's forget it. Anito at maririnig na wala itong choice kundi sumunod na lang sa akin. Pero bakit parang naiinis ako na sumunod to sa gusto ko? Bakit? Umayos ka nga, Serafina? Sige. Usal ko at lumabas na. As usual, bumukas ng ulit ang pintuan sa backseat at nakuha ko na rin si Wade. Nasa bisig ko rin to, tulog pa rin. Gumagabi na kasi, siguro napagod talaga to. Thank you again, Vile. Usal ko at gumiti ng tipid sa kanya, sabay talikod. Kung nagtataka ka, bakit ayoko mag-sorry dahil hinalikan kita? Matagal ko nang gustong gawin yun sa'yo, Serafina. Baritonong wika ni Vile. Habang ako, napako na sa kinatatayuan, nakatalikod pa rin sa kanya. Nanlalaki ang mata ko at lumalaki ang butas ng ilong ko. Nagiinit na rin ang mukha ko at mabilis akong lumakad papasok ng kondo. Sabay sakay sa elevator. Ano ibig niyang sabihin? Na noon pa niya ako gustong halikan? Napailing ako at inayos si Wade sa pagkarga. Napabuntong hininga ako at napalabi dahil hindi ko na talaga mapigilan pang sarili ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nag-iisa lang to pero para nagkakarirahan sa loob. Nanlalamig ako at nagiinit ang pisngi. Kinikilig ba ako? Gusto ko ba siya? Gusto ko ba si Vile? Napalulok ako at natulala nang may na-realize. Hindi pwede. Sarah, may naghahanap sa'yo na sa table 13. Usal ni Micaela na makalapit siya sa akin. Isa siya sa mga kasamahan ko rito sa bar. Sino? Nagtataka kong tanong. Nagkibit balikat to at napalingon sa table 13 na ikinailingon ko roon. Ewan, Sarah, ang ganda nga eh. Anito. Pinuntahan ko ang table 13 at gano'n na lang ang inis ko dahil si Jewel at may kasama pa tong dalawa na mukhang mayaman din at sophisticada. Mas matanda ako kay Jewel pero mas masarap lang talagang buhay na meron to ngayon. Kung di lang nila inagaw sa akin ang lahat. Inagaw nga ba? O wala namang kaagaw-agaw dahil hindi naman talaga ako importante sa tatay ko. Jewel, usal ko. Nakangiti ito ng plastic sa akin na makita ko. Nararamdaman ko kasi ang totoong ngiti kaysa hindi. Nasanay na ako. Ilang taon na kayang nakakasalamuha ko. Aliza, sit here. Anitong pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Siya na ba, sis? She looked cheap, ha? Usal ang dalawang kasama nito na hindi ko na lang pinansin. Iniiwasan ko ang kaguluhan dahil may warning na ako. Ano bang kailangan mo? Walang gana kong usal. Busy ako pero may asungot. Ewan ko ba't ang bigat talaga ng pakiramdam ko kay Jewel at sa stepmom ko. Wow! Ang taray sis ha? Tumayo si Jewel at matangkad na naman to sa akin dahil sa heels nito. Ngayon ko lang napagtanto na iksi pala ng suot nito. Kung totoong kapatid ko pa lang to baka pinagalitan ko na. Pero wala akong pake sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ko na ikinagulat at kinataka ko. Seryoso tong nakatingin sa mga mata ko na poker face ko lang siyang tiningnan pabalik. Inahanap ka ni Daddy, Aliza? Anito. Tinanggal ko ang kamay nito sa pagkakahawak sa akin. Ako? Hahanapin nun? May ama pa pala ako. Hindi ako naniniwala kay Jewel. Baka pakinanan naman niya to. Natuto na ako, no? Ano naman sa amin? Sa pagkakaalala ko, Jewel, wala na akong ama. Sarkasiko kong usal na ikinanganga nito. Hindi ba nito napaghandaan ang sagot ko? Hindi na ako tulad noon, na isang tawag lang ng tatay ko natatakot na ako.
Hindi na ako tulad noon na palagi nilang desisyon nilang masusunod kaysa sarili kong desisyon. Wala na akong babalikan pa eh. Wala na akong pamilyang babalikan dahil may sarili na akong pamilya. May responsibilidad na akong gagampanan. Hindi ko nga ramdam na may ama ako kahit buhay na buhay pa to eh. Dahil sa isipan ko matagal na itong patay. Tawagin man akong masama pero hindi nila alam ang pinagdaanan ko. At wala ako sa lugar para sabihin sa kanilang dahilan. You're unbelievable. Alam mo bang galit na galit si Daddy dahil ilang years kang hindi umuwi? Natawa ako. Eh di sana. Noon pa lang hinanap niya na ako. Galit? Bakit siya nagagalit? Dahil sa mga ibinubulong nyo. Sagot ko. Napatakip to sa bibig. Pak! Napahawak ako sa pisngi ko dahil sa sampal ng kaibigan nito sa akin. Lahat na lang talaga ng lugar may eksena eh, no? Tinignan ko ang nagsampal sa akin at mukhang bata pa to. How dare niya sagutin ng ganyan sa Jewel? Anito na nag-ala superwoman para sa babaeng mamahalin. At anong karapatan mo para sampalin mo ko? Galit ko namang sagot dito. Wala na akong pake kung may warning naman ako. Bagay lang yan sa'yo. Anito at napatin ako kay Jewel nang initian pa ako na may panginis na kinainit talaga ng ulo ko. Palagi ka na lang bang magtatago, Jewel? Palagi mo na lang bang itatago ang totoo mong pagkatao? Kung ano ka ba talaga, sel ko na mama ang mukha? Hindi nga ako nasampal ng asawa ko, tapos isang bata lang pala ako masasampal? Sagot ko at hinawakan ng mukha ko kung saan tumapo ang palad ng babae kanina. Asawa? Eh di ba nabuntis ka lang naman at iniwan ka sa ere? Painosenteng usal ni Jewel. O ay ano naman sa'yo? Sa pinanagutan ako eh. Pangaasar ko pa. Galit na ang kalooban ko pero pinipigilan ko lang. You're joking, right? Funny naman. Nakangiti pang wika ni Jewel at tinaasan ako ng kilay. If totoo nga yan, where is he? Pangahamon nito na ikinalamig ko. Bakit naman kasi yun pang sinabi ko? Ayan tuloy. Wife. Napaigtad ako at mabilis tumingala sa lalaking nakahawak na sa bewang ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. My knight in shining armor. Vile? Nauutal kong sabi. Ang gwapo nito. Pero teka, wife? Ha? Nabingi lang siguro ako. Tama. Excuse us, he said while staring coldly on where Jewel and her friends are. Then grabbed me off while clueless is on my mind. What's happening? Why is he here? Napalingon pa ako ulit kung nasaan si Jewel at hindi ito makapaniwala sa nakikita. Bigla ako nitong tinignan ng masama pero binaliwala ko na lang yon. Ang sa akin ngayon ay ang taong to na ikalawang beses na akong hinila sa harapan ni Jewel. Para tong kabote. Minsan na lang makita pero kapag nangyayari at mangyayari pa sa akin, susulpot ito na parang lahat ng galaw ko binabantayan ito. Teka, Vile, iuuwi mo ba ako? Usal ko ng malakas dahil malakas din ang music. Tumigil to at lumingon sa akin pero hindi pa rin binibitawan ng kamay ko na hawak na nito ngayon. Sana hindi nito maramdaman ang panlalamig ng kamay ko. Ayokong pabulahan pero namumula talaga ako eh. Mabuti na lang hindi maliwanag ang loob. There is a place you wanna go after this? Anito't nakita ko pang nalukot ang kwelo nito na mukhang nagmamadali ito. Kaya inayos ko yon. Seryoso ko sa ginagawa nang may napagtanto ako. Wala naman akong pupuntahan. May trabaho pa kasi ako. Tumango ito at nakapamulsa habang talingnan ng relo sabay tingin sa akin. Alright, I'll just wait for you. Ha? Wag na. Usal ko dahil bakit niya pa ako hihintayin? Baka nakakaabala na ako. Table 44. Anitong di pinansin ng pagtanggi ko dahil tumalikod na ito at pumunta na sa table 44. Ha? Hindi ko ma-open yung wife na sinabi nito. Dahil baka guni-guni ko lang talaga yon. Bakit niya naman sasabihin yun? Hindi naman niya ako asawa eh. Napabuntong hininga ako at kagatlabing nakatingin sa gawin niya na umupo na ron at nag-iisa. Naparunok ako habang nakatingin sa gawin nila Jewel na hindi na matanggal ang mata sa gawin ni Val. Parang wala din namang paki na nakatingin sa kanya. Para naman ako nagsisisi na hindi umuwi. Ang dami na kasing nakatingin sa lalaki habang nagtatrabaho ko eh. Buti hindi na ako ginambaran ni Jewel dahil siguro nandito si Val. 15 minutes na lang at matatapos ng trabaho ko. Table 45, Sarah? Okay. Nakangiti kong usal kay Jake Yung habang binigay sa akin ng mga drinks.
Bartender sa bar at napaka-bad boy look nito. Estudyante rin katulad ko. Ang napapansin ko sa kanya, hindi to palang ngiti. Seryoso lang. Dala ang order sa table 45, napansin kong may babaeng lumapit sa gawin ni Vile na kinatigil ko sa ginagawa. Napaiwas ako na makaupo ang mga babae at magpakilala sa lalaki na wala pa ring pake sa paligid. 10 minutes na lang. Ate, ako na dyan, pwede ka nang umuwi ng maaga? Usal ni Micaela, napapalitan na ako dahil ruta na niya. Hindi pa tapos yung oras ko eh. Ano ka ba ate? Okay lang no? Talaga? Oo. Anito at kinuha ng tray na walang laman. Lumapit sa bartender area at nakita ko ron kung paano siya nagpapakute kay Jake Young. Kaya naman pala. Usal ko sa sarili. Napailing ako dahil mukhang dumadamove si Micaela kay Jake Young na hindi rin naman siya pinapansin. Nagbihis na ako at lumabas. Lumapit sa gawin ni Vile na seryoso lang nakatitig sa akin na kinatambol na naman ang puso ko. Sa paglalakad ko'y nakatitig lang talaga to sa akin. Ito na lang ulit mag-isa sa table 44 at parang hari kong makaupo. Sa laking tao parang sakop lahat ng buong couch. May alak siyang hawak na ang hot lang niyang tignan. Naparunok ako dahil hindi siya yung gwapo na, pang heartthrob lang. Boy na tinitilian, kundi a man with a confidence and intimidating magnetism aura. A handsome man that will make you tremble in fear. Yung mapapasabi ka na hindi lang siya simple na laki. He is like a king. Nag-iisa, pero parang nasa paligid yung mga alagad. Yon ang napapansin ko sa kanya. Napapansin ko rin kasi pag nag-iisa ako parang maraming nakabuntot sa akin, maraming mga mata, o sadyang guni-guni ko lamang yon. Done? Anito nang makalapit na ako. Oo, sagot ko. Tumayo na to at nagulat ako nang hinawakan itong kamay ko at hila-hila na niya ako ngayon. Vile. Nauutal kong usal dahil nalilito talaga ako sa ginagawa nito. Pero mukhang wala itong narinig or nagbibingi-bingihan lang. Nang makalabas kami, nasa harapan na kami ng kotse niya. At parang deja vu lang dahil magtatanong na naman ako kung bakit niya ginagawa to. Nakatingin lang ako sa kanya. Pinag-aaralan ko ang buong mukha nito. Nalilito ko. What's wrong, Serafina? Baritonong tanong nito. Ayoko magpa-apekto pero ang laki talaga ng epekto niya sa akin. Sa simpleng tawag lang niya sa pangalan ko, nanginginig ng tuhod ko. Lumapit ito sa akin pero umatras ako. May pagtataka sa mga mata nito. Serafina? Anito ulit. May pag-aalala sa boses nito na ikinalito ko na naman. Nalilito na talaga ako. Lalapit na sana ito ulit pero pinatigil ko to gamit ang isang kamay ko. Hindi ko mahanap ang boses ko pero gusto ko talagang itanong to. Bakit mo ba ito ginagawa, Vile? Usal ko at napahinga na maluwag dahil naitanong ko na rin yon. Ngayon naman nakatitig na to sa akin. Habang nakatitig to palakas naman ng palakas ang tambol ng dibdib ko. Nahirapan akong huminga dahil sa klase ng titig nito. Ang lalim na parang nakarating na to sa utak ko na parang nababasa yung iniisip ko. Because of my son, he said as a matter of fact, but I feel something heavy in my heart. May na-expect ba akong sagot? Naiintindihan ko pero kung si Wade lang naman, bakit parang pati ako? Hindi sa nagfi-feeling ha? Bakit parang cargo mo rin ako? Kung si Wade lang naman ang pakay mo, si Wade lang. Kasi sa ginagawa mo, hatid sundo, nandyan paragi pagpalangan ko. Binibigyan ko kasi ng meaning na hindi naman dapat, di ba? Sabi ko dahil kung si Wade lang naman. Anak lang naman palang pakay nito. Parang pakay na rin niya ako. Dito sumagot at malalim ang iniisip pero nakatitig lamang sa akin. Gusto mo ng closure? Gusto mo ng kapatawaran? Binigay ko na kaya ano tong ginagawa mo? Pahabol ko. Are you really questioning me that, Serafina? Anito habang nakataas ang kilay na para bang may hindi ako naiintindihan sa una pa lamang. Oo, halata naman, Vile. Naiinis kong sagot. Mabilis lang talaga ako mainis kapag hindi ko naiintindihan ang sitwasyon. Mataas ang pasensya ko, minsan lang. Let's go. I will take you home. I don't want us to fight. Anito sa mababang tono pero parang pinapatahan ako. Vile naman eh. Naiinis kong sagot sa sitwasyon ko ngayon. Ako lang talaga yung hinahanap ng away. Mukhang ako lang talaga. Di na ako nagsalita pa at sumakay lamang sa kotse nito. Para akong bata habang nagtatantrums. Parang walang anak, ganun. Kasi nililito ako ng lalaking to. Ang daming motibong pinapakita. O sadyang ako lang talagang nagbibigay ng meaning. Nang makarating kami, hindi na muna ako lumabas. Gusto ko mag-sorry dahil sa reaksyon ko kanina. I'm sorry, kanina? Sincerong wika ko
at tumingin sa kanya na nakatingin din pala sa akin. Napanunok ako at parang lumit ang espasyo ng kotse dahil sa presensya nito. And again, he did not respond. He just stared at me like it's his peacefulness. My face. Eto na naman ako. Vile, yung ganina, sa... Hindi ko matapos ang sasabihin ko dahil nahihiya akong i-open ang topic sa wife. Ano to? Wala. Sagot ko at sa sunod na araw ko na lang i-open. Wife. He said lovely na ikinapula ng buong mukha ko. Nanlalamig na ako. I am sorry to say that without your permission, but I sense that you are in trouble, so... Anito na ikinatango ko. Pulang-pula na talaga ako. Naintindihan ko baka timing lang na nandun siya at narinig ang sinabi ni Jewel. Tama, tama. Walang mag-a-assume, Serafina. Napatigil ako sa upuan nang nakahawak na siya sa mukha ko. His fingers went around the side of my face, on my nose, and down to my lips. Habang nakatitig lang sa akin ang mga mata niya na parang may sariling buhay ang daliri niya at nakafocus lang talaga ang malamig na kulay gray niyang mata sa akin. Vile, let me, Serafina. He begged, so I let him. Para na ako nakarinig ng music dahil sa lakas ng kabog ng puso ko na konektado na talaga sa tenga ko. Nagtagal ang daliri niya sa mukha ko. And after that, he smiled. He smiled handsomely. He smiled at me. First time ko makita siyang umiti. Tulala lang ako at pinaprosesong hindi ka panipaniwarang nangyayari. Totoo nga ang sabi nila na kapag yung taong minsan mo lang makita ng umiti, mapapatulala ka na lang dahil napakagwapo naman talaga nito. Para ako nasa alapaap. Bakit ganon? Para tong nag-iba sa mga mata ko. Minsan prinsipe, minsan hari. Baka habang buhay sa akin. Serafina, umayos ka. You are so young. Anito? Napaawang ang labi ko. Bata pa naman talaga ako. Usal ko at pilit ko malma dahil parang baliw na talaga tong puso ko. Hindi ko operative. How old are you? 22. Sagot ko. Ang bata pa kaya niyan? 8 years gap. Sabi nito na hindi ko maintindihan. 8. Wait, so 30 ka na? Gulat kong usal na kinakunot ng noon nito. Napanganga ako. Kaya pala minsan may pakiramdam talaga ako na malayang agwat namin sa isa't isa. Hindi naman gaano katanda. Nauutal kong sabi. So, pwede pa? Anito? Ang ano? Nothing. Anitong habang may kislap sa mga mata nito na parang may nalalaman siya na hindi ko alam. Do we have problem with age? Anito na sa malamig na paraan at nakakunot ang noo. Hindi naman, wala akong pake sa edad. Sagot ko na ikinabuntong hininga nito. Me too. I don't care about age. The younger, the better. He said while smirking at me. Ha? Sagot ko na lang dahil hindi ko talaga maintindihan ang ibig nitong sabihin. Forget it. Anito na parang inaasar pa ako dahil hindi ko magets ang ibig nitong sabihin. Hindi ko talaga siya maintindihan.